Yuki gustong pag-awayin si Rimuru at Leon. Yuki at Granville magkakampiyan para pabagsakin si Luminous at Rimuru at balak nilang kuhanin ng hero na pinangangalagaan ni Luminous na siyang nagsil kay Veldora. Kaya naman dahil matagal tayong naghintay wag na nating patagalin pa at simulan na ang chapter 137. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat, let's go! Nasabi ni Venom na sobrang tahimik sa lugar ng Lobilius, yung tipong walang magnanakaw, walang pulubi sa daan at kahit konting away wala siyang makita kung kahit natanong niya na hindi ba naboboring mabuhay ang mga tao dito. Bigla siyang tinawag ni Japlo na sobra niyang kinagulat dahil dalhin daw nito ang kanyang mga alagad sa loob ng 10 minuto at kung sakali raw na siya ay mauli ay puputulin niya ang ulo ni Venom. Sa pangalawang araw nila Rimuru sa Lobilius ay dumating na ang mga kagamitan na gagamitin sa concert habang utos naman ni Venom na wag raw ibabagsak ng mga demon ang kanilang dala at nasabi naman ni Rimuru na dahil sa tulong ng mga demon ay may sapat na silang manpower para sa gawaing ito. Tanong naman ni Hinata na kung nais ba ni Rimuru na ipasyal siya nito sa paligid ng city na sobrang kinatuwa naman ng ating bida at pinaliwanag ni Hinata na ang Lobilius sa isang city na minamanage talaga ng maayos dahil ang lahat ay namumuhay ng mapayapa sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang Panginoon. Binibigay nila ang lahat ng pantay-pantay na pagkain o mga gamit na pangangailangan sa araw-araw kung kahit walang naghihirap o nagugutom na tao na nakatira sa Lobilius. Sa isip ni Rimuru na ang pamumuhay sa Lobilius ay kabaliktaran kung paano mabuhay sa Tempest dahil ito ay isang city na walang pinag-aawayan at walang duda na mapayapa talagang maituturing sapagkat hindi makakaramdam ang sinuman na sila ay nagkukulang sa bagay. Subalit hindi rin daw makakaramdam ang mga tao dito na magsumikap para mas may marating pa sila. Kaya naman nasabi ni Alice na hindi ba boring na maituturing kung hindi mo pwedeng bilhin ang iyong gusto at sumang-ayon naman dito si Kenya dahil mas maganda ang pakiramdam na magkaroon ng reward kapag mas ginagalingan mo sa iyong trabaho. Sinabi naman ni Rimuru na may mga bagay na hindi mo makukuha kahit na mas galingan mo pa sa iyong ginagawa dahil kung hindi naman daw aware ang isang tao sa bagay na kanyang gusto ay hindi niya susubukan na magsumikap sa buhay. Nasabi muli ni Kenya, di ba sobrang bongga ng mga kinain natin kagabi? At tanong ni Alice na hindi ba nakakain ng mga tao dito ang katulad ng pagkain na hinanda sa kanila? At sagot naman ni Hinata na hindi dapat mag-guilty ang mga bata dahil bisita naman sila sa Lobilius. Kaya naman naisip ni Rimuru na medyo hindi patas para sa kanya dahil hindi pa rin equal na masasabi ang lahat dahil iba ang trato sa mga bisita kung ikukumpara sa mga tao sa Lobilius. Nasabi naman ni Gail na maganda na walang nagugutom sa loob ng Lobilius pero nangyari lamang ito dahil sa effort at pagod na ginawa nila Hinata pero nasabi naman ni Chloe na walang sino man sa mga taong ito ang kayang mabuhay ng mag-isa. Hindi raw magagawa ng mga taong ito ang nagagawa nila ngayon kung walang magtatanggol sa kanila. Kaya naman pakiramdam ni Chloe sa mga taong ito na para silang isda na nakakulong sa aquarium na sobrang kinagulat ni Hinata. Hindi raw sinasabi ni Chloe na hindi maganda ang lugar ng Lobilius pero naisip niya lamang na dapat ay nagbibigay ng contribution ang lahat para hindi lamang sila Hinata ang napapagod at nagsasakripisyo para sa iba. Natuwa naman si Hinata dahil may mabuting puso daw si Chloe at nasabi ni Rimuru na may kanya-kanya ang mga tao ng definition ng kasiyahan dahil ang pag-iisip ni Chloe ay isang ideal one pero ang lahat daw ay may kanya-kanya ding talento at kung ayaw mong may maiwan na isa ang lugar ng Lobilius ang pinaka-perpektong lugar para sa mga taong ito. Bukod pa raw doon ay kung ayaw ng isang tao sa lugar ng Lobilius ay malaya naman silang umalis dahil kahit daw magandang pakinggan ang salitang equality ay laging may kakambal ito na inequality o hindi pagkapantay-pantay. Mukha daw na pag-isip ng Lobilius ang mga bata sa mga bagay-bagay at napaalalahanan din daw si Rimuru na ang kasiyahan ay hindi lamang tungkol sa bagay na gusto mong makuha pero sa huli daw ay na-develop ang Tempest dahil sa mga bagay na kanyang hiling gaya na lamang ng mga pagkain, kagamitan at iba pa. Sumunod ay pinakita naman si Leon Cromwell kung saan nag-report sa kanya na biglang nawala si Yellow Demon dahil nakaramdam ang kanyang sundalo ng malakas na mahika pero bigla na lamang nawala ang mahika ni Yellow Demon. Nasabi naman ng isa na imposibleng mangyari ang bagay na yun dahil hindi na mabibilang kung ilang taon nang pinagtitripan ng Yellow Demon ang kanilang bansa at as long na hindi nawawala ang Gate of Hell ay imposible na hindi magmanifest ang mga demon sa kanilang mundo. Sagot muli ng isang lalaki na naharangan nila ang gate na ito pero maaaring may isang nilalang ang nagsaayos ng gate habang sa isip ni Leo na marami na siyang pinadalang mga sundalo para isilang Gate of Hell pero lagi silang pinipigilan ng mga demon. Sumingit naman ang isang kabalyero upang ibigay ang report ng kanilang agent na nasa Tempest dahil si Rimuru daw ay pumunta sa Lobilius kasama ang 5 bata galing sa ibang mundo. Maaari daw na nagkaroon ng sikretong kasunduan si Rimuru kay Demon Lord Luminous na ibenta ang 5 batang ito pero pinahinto siya ni Leon dahil ayaw daw ni Rimuru ang pagsasamon ng mga tao galing sa ibang mundo kung kahit hindi ito gagamit ng bata para lamang magkapera.
Bantayan daw mabuti ang agent na nagbigay ng report dahil maaaring kakampi ito or kinokontrol ito ng iba na agad namang sinunod ng isang sundalo. Tanong ng isang kabalyero kung bakit nais silang bigyan ng peking impormasyon ng iba at sagot ni Leo na gusto silang pakalabanin kay Rimuru dahil maaaring magkaroon sila ng benepisyo doon at may tsansa na si Demon Lord Luminous ay dinadamay sa planong ito. Sa kanyang isip na ang Cerberus daw kaya ang may pakana nito dahil sila lamang ang may alam na siya ay kumukolekta ng mga taga-ibang mundo pero masyadong simple ang kanilang atake ngunit wala daw siyang rason para kumilos dahil ito mismo ang nais mangyari ng Cerberus. Subalit bigla niyang naalala ang sinabi ni Putman sa pangalan ni Chloe at habang malalim ang kanyang iniisip ay biglang sinabi sa kanya ng kanyang alagad na sila ang loyal na tagasunod ni Leon at masaya silang susunod kung ano man ang iutos sa kanila. Sinabi naman ng isa na kahit anong selfish pa ang gawing desisyon ni Leon na hindi sila kukontra dito kung kahit magbigay lamang daw ito ng utos at sisiguraduhin daw nilang ito'y kanilang tutuparin. Sa isip ni Leo na pwedeng isang swerte na masasabi ang pagkawala ni Yellow Demon at nasabi niya sa kanyang mga alagad na nakikita niya ang katapatan ng tatlo pero kailangan na siya lamang mag-isa ang pupunta sa kanyang pupuntahan at bantayan na lamang daw nila ang kanilang teritoryo habang siya ay wala. Sumunod ay pinakita naman si Yuki kung saan kanyang nalaman na kumilos na si Leon at maaaring si Chloe daw ang pupuntahan nito at nasabi ni Kagali na maaaring hindi gumana kay Leon ang maling impormasyon na binigay nila dito at sagot ni Yuki na kung ang hanap talaga ni Leon ay si Chloe ay tiyak na pupunta ito sa Lobilius pero malabong mangyari na maglalaban si Rimuru at Leon gaya ng kanilang plano. Sinabi naman nila Place na parang hinayaan lamang nila si Leon na sila ay pagdudaan dahil sa kanilang ginawa pero sagot ni Yuki na okay lamang yun kung ganun man ang isipin ni Leon dahil sapat na daw na malaman nila ang layunin nito. Wika naman ni Tyr na akala niya ay huminto lamang sila saglit sa plano nila kay Leon pero sagot ni Yuki na ang mga taga-ibang mundo na gustong makuha ni Leon ay kadalasang sinasagawa sa bansa ng Celtroso at dahil wala na si Maribel ay tiyak na malaki ang nawala sa Rosso family kung kahit wala daw itong lakas ngayon para ipagpatuloy ang pagsasamon ng mga tao. Nagtataka pa din si Tyr kung bakit kailangan nilang maging kainahinala sa mata ni Leon pero sila Place ay medyo naintindihan na ang plano ni Yuki at tanong ni Tyr kung ano ba talaga at sagot muli nila Place na gusto ni Yuki na isisi ang lahat sa Rosso family. Gaya daw ng sinabi nila Place ay balak niyang ipunta ang lahat ng sisi kay Granville at kahit sobrang ingat daw ni Leon ay malaki pa din ang tiwala nito sa kanyang sarili at hindi niya hahayaan na siya ay masaktan ng isang tao na gusto niyang gamitin. Hindi raw sinubukan ni Leon na alamin ang tungkol sa mga Rosso at sa palagay niya ay hindi maiisip ni Leon na ang totoong banta sa kanilang ranggo ay walang iba kundi si Granville. Wika nila Place na ngayong wala na si Maribel ay may lakas pa ba ang Rosso family at sagot ni Kagali na meron ang Rosso family na tinatawag na Blood Shadow kung saan ito ang grupo na gumagawa ng mga maduduming gawain para sa kanila at meron din silang mandirigma mula sa ibang mundo. Huwag rin daw nilang kalimutan si Razul ang taong nagtataboy ng mga demon na nasa norte at dito ay nagpaalam na si Yuki upang pumunta sa Lobilius para aksyonan na ang sinabi ni Granville na pangbihirang sandata na matatagpuan sa Lobilius. Pinakita ang nakaraan isang linggo mula ngayon kung saan nalaman na ni Granville na namatay na si Maribel at nasabi ni Yuki na mahirap para sa kanya na labanan si Rimuru habang kinokontrol siya ni Maribel. Tanong ni Granville kung ano na ang lagay ni Rimuru pero sagot ni Yuki na gaya ng dati ay malusog pa rin naman ito at sa palagay niya ay iniisip ni Rimuru na pakana ni Maribel ang lahat mula sa simula hanggang sa huli. Napapikit na lamang si Granville dahil ngayon daw ay nawala na ang lahat ng pag-asa para sa Rosso family at kung ganun daw pala ay kailangan nilang gamitin ang tinatagong secret weapon ng kanyang kilala. Tanong ni Yuki kung ano ang bagay na ito at sino ang tinutukoy ni Granville at sagot ni Granville na alam niyang hindi tanga si Yuki at sigurado siyang alam nito na ang God of Luminism ay walang iba kundi ang Demon Lord na si Luminous. Tanong ni Yuki kung bakit ito sinasabi ngayon sa kanya ni Granville at sagot ng matanda na ina-acknowledge niya na ang kakayahan ni Yuki at dahil wala na si Maribel ay si Yuki na lamang daw ang kanyang mapagkakatiwalaan para sa inaharap ng Western Nation na sa kapayapaan ng mga tao. Sagot ni Yuki na siguradong mas bagay si Rimuru sa posisyong sinasabi ni Granville dahil gusto talaga nitong makasamang mamuhay ang mga tao pero sagot ni Granville na masyado pang bata si Yuki dahil hindi nito nakikita ang hinaharap hindi gaya ni Maribel. Si Luminous daw kasi ay walang interes sa mundo ng mga tao at yun mismo ang dahilan kung bakit kaya niyang mamuhay kasama ang mga ito pero naiiba daw si Rimuru dahil sigurado siyang binabalak nitong magkalat ng kasamaan sa mundo kung kahit ang balanse daw ng mundo ay masisira at tiyak natatagas ang dugo sa mundo. Tanong ni Yuki kung ano ang basihan ni Granville sa kanyang mga sinabi pero sagot nito na binase niya ito sa kanyang ika-6 na pandama bilang dating hero na ninanais na tapusin si Rimuru. Kaya tanong niya kay Yuki kung papayag ba ito na tumulong sa kanya pero sagot ni Yuki na bakit naman siya papayag sa napakahalaga
hassle na gustong mangyari ni Granville at nais din niyang mapanatili ang magandang samahan niya sa ating bida. Humiyaw si Granville at sinabi ngayong patay na si Maribel ay tumigil na si Yuki sa palaisipang laro na kanyang ginagawa dahil ngayong malaki na ang kapangyarihang taglay ng Octagram ay kailangan nilang pag-isahin ang lakas ng mga tao laban sa mga Demon Lord dahil kung hindi nila ito gagawin ay magiging pangarap na lamang na mapanatili ang society ng mga tao. Sa isip ni Yuki na medyo nakakainis na si Granville dahil hindi naman siya isang tao na nakakaangat sa lahat pero sasakupin pa din naman niya daw ang mundo sa inaharap at sinabi muli ni Granville na gusto niyang magsanib puwersa kasama si Yuki para sa layuning ito. Tanong muli ni Yuki na ano ang magiging benepisyo niya dito at sagot ni Granville na ibibigay niya ang ultimate weapon na tinatago ni Luminous at ito ang greatest hero ng lahat, ang hero na nagsil kay Veldora dati. Nagulat si Yuki nang ito ay marinig at wika muli ni Granville na pinoprotektahan ito ni Luminous kung kahit sa palagay niya hindi ito masamang alok dahil ito raw ang magiging greatest na alagad ni Yuki kung sakasakali. Sagot ni Yuki na hindi siya tuluyang naniniwala sa sinabi ni Granville at sinabi ni Granville ang kanyang plano na gagawa siya ng gulo sa main cathedral ng Lobilius at sa mga oras na ito ay tutungo naman si Yuki kung nasaan ang tinatagong hero ni Luminous. Tanong ni Yuki na ano ang mapapala ni Granville sa kanilang gagawin dahil master naman daw nito si Luminous pero sagot ni Granville na tinapon na siya ni Luminous at ang kanilang relasyon ay dahil lamang sa kasunduan na hindi gagalawin ni Luminous ang mga tao. Ngayong nakipagsanib puwersa na daw si Luminous kay Rimuru ay tuturing niya na din ito bilang kalaban habang sa isip ni Yuki na akala niya ay ginagamit lamang si Granville pero nagawa pa din itong putulin ang kanyang relasyon kay Luminous kung kaya't si Yuki ay pumayag na sa alok sa kanya at nasabi ng matanda na umaasa siya sa magandang resulta ng kanilang pagsasanib puwersa. Habang naglalakad si Granville ay sinabi ng narrator na libong taon nang nagsisilbi ito sa mga tao at ang mga pangarap niya na sinabi sa dati niyang mga kasamahan at mga pangako na kanyang binitawan sa mga matagal nang namatay ay malapit na sana niyang makamit. Sa isip ni Granville na hayaan niya na si Guy Crimson sa kung ano man ang kanyang nais gawin sa norte habang si Daggerwell naman daw ay may pangarap na manakop at nakasubaybay sa mga tao pero masyado itong maingat na hindi makalaban si Luminous ngunit hindi niya alam kung gaano ito magtatagal. Nakita rin ni Granville na may senyales na may superhuman sa Eastern Empire at hindi niya alam kung may binabalak bang patago ang Sleeping Lord na si Dino. Masyado na raw pagod si Granville sa lahat at kung nais daw ni Rimuru na gawin ang kanyang ambisyon ay pwede naman niya itong subukan kaya naman daw ang mundo na kinuha sa kanya ay hayaan na lamang niya na masira. Subalit ang hindi alam ni Granville dahil sa matagal niyang pagkabuhay ay nawala na siya ng hustisya na meron siya dati at nawala na din ang tamang pangangatwiran sa kanya. Dito na nagtatapos ang chapter 137 at katulad ng dati ay magkita-kita muli tayo sa susunod na buwan. Okay na, goodbye!